Itigil yung kasal! Anong itigil ang kasal? Tanga ka ba? Ikaw nga yung kinakasal eh! Ma! Ayoko magpakasal dito, hindi ko to mahal. Huwag mo naman ako pangbayad utang eh, para lang masalba yung kumpanya mo. Isip ko nga, Arya, nandito na tayo para sa kasal mo. Anong may pinatitigil mo? Ay, napakatanga mo. Nandito na yan eh! Alam mo, nakakaloka ka eh. Gaga, kagamit mo nga yung utak mo. Kung ikaw na nakikasal dito, hindi ko mo to mahal. Eh, masalo ayoko. Mati mo yung anak mo yung bobo talaga eh. Kahit hindi mo yan mahal, yan lang ang makakasalba sa negosyo nating palugin na. At nangako yung magulang niyan, natutulungan nila tayo para makaahon yung negosyo natin na palugin na. Ma, hindi ko naman to mahal eh, itong taong to. Arian, wala nang lugar para umatras ka. Mag-isip ka para sa pamilya natin, hindi para sa sarili mo lang. Sige, kumpadre, malamang ituloy mo na po, Mayor, ang pagkakasal sa mga yan. Sige, hindi ko na lang itatanong kung may tutulong pa. Wala na sigurong dapat tumutol, kumpadring Mayor. Ituloy mo na po yung kasal. Sige ako. Umayos ka, Arian, ha? Salihan nyo, may meeting pa ako mamaya. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si Renz tayo? Arian, huwag kang matakot sa akin. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Sa totoo nga yan, andito ako para sabihin sa'yo na hindi totoo yung kasal natin. Na peke itong kasal na ginawa natin. Kaya wala ka dapat ipagkaalala. Tsaka huwag ka nang umiyak. Eh, sa totoo nga yan, yung magulang mo, tsaka yung ate mo, si Miss Gina, tsaka si Kat, nababaon na sila sa utang. Ang dami pa nilang mga illegal na gawain na ginagawa. Kaya kinausap yung magulang ko na ituloy na lang tong kasal na to kasi nililikom pa namin yung mga ebidensya para pagbayaran nila yung mga dapat nilang pagbayaran. Ganun ba? Napakasama talaga ni mama at ni ate. Pati ako dinamay pa. Kaya nga eh. Kaya nga naisip ko na kaya nilang ibayad utang ka sa amin. Eh paano na lang kung masama kaming tao talaga? Kung masama akong tao, malamang pwede niyang gawin yan sa iba pang pinagkakautangan niya. Kaya kailangan matuldukan yung kasamaan ng nanay at saka ng ate mo. Kaya Arian, bukas na bukas maganda ka. May conference meeting. Umaasa yung mama mo na kumpleto na. Bayad na yung utang sa pamilya namin. Kaya may permahan na magaganap doon ng mga papeles. Pero hindi yun totoo. Anong mangyayari? Basta maganda ka. Sige. Anong inasal mo kanina? Eh, di ko naman talaga mahal yung tao eh. Kahit hindi mo mahal, kung iniintindi mo kami, isa lang yung pag-iisip mo, susunod ka sa akin. Naintindihan mo? Nandito ka na sa kasalan. Narinig mo, di ba? Tutulungan tayo sa negosyo natin na nalugi na. Hindi mo ba naiintindihan yon? Tanga-tanga na ito. Eh, pwede bang diktahan yung puso? Di ba hindi naman? Ikaw wala ka nang maraming sinasabi, Arya. Nagigigil ako sa'yo. Ang tanga-tanga mo. Huwag mo akong pagalitin sa ganitong okasyon, ha? Kasal mo ngayon, pero huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Humarap ka sa mga bisita mo ng maayos, nakangiti ka. Ito pati tatandaan mo, ha? Ayusin mo pakikisama sa mga layog na yan. Alam mo kung gaano kayaman yung mga taong yan. At asawa ka na niya. Mag-asawa na kayo at naiayos na lahat ng mga ari-arian nyo, tulungan mo ako na ilipat sa pangalan ko para naman maiayos at maisalba ko yung negosyo natin. Ang sama-sama mo. Ay naku, sumasagot pala. Ikaw talaga bobo. Kaya alam mo naman bobo naman talaga yung anak mo. Eh di ba, ilang beses ka ulit ng grade 1, 6 na beses, ganyan ka bobo yung anak mo. Pero ngayon, tuturuan ka na namin, ha? Turuan mo man na magnakaw. Yes, sinasabi ko na nga sa kanya bukas, may conference meeting, ha? Pipirma ka. Magkakapirmahan na bukas din, wala na tayong utang. Naintindihan mo? Kaya di ba ang bilin ko sa'yo, ayusin mo pakikiharap niyan sa asawa mo. Teka lang, alala ko pala, si Rodolfo daw, sinisingil ka na din. Di ikaw naman ang susunod na magpakasal doon. Ano? Ayoko nga! Bakit? Ayoko! Anong ayaw mo? Alam nga naman ako. Siyempre ikaw, tanga ka rin no? Kala ko ba matalino ka? O ano, naiintindihan mo? Ha? Huling pag-uusap na natin to, ha? Naiintindihan mo? Sumagot ka! Opo, ma. Naiintindihan mo? Yung sinabi ko sa'yo? Opo. Opo ka, baka hindi sumaksak sa utak mong bobo ka. Ako, siguro ang saya-saya ng honeymoon nyo, no? Okay ba naman, Renz? Ang anak ko. Naku, napakabait niyan. Swerte mo dyan.
Saka, nasan pala yung mga parents mo, di ba? Ngayong gabi yung pirmahan natin? Opo. Ngayon nga po. Kaso, kinausap ako ni Mama at ni Papa na ako na lang daw po yung humarap sa inyo. Ah, ganun. Okay lang yun, ma. Mahalaga, makakapirma Oo, kayo. oo. Okay naman. Siyempre naman po. Hindi ko na nga po patatagalin eh. Ito po, pwede na po kayong pumirma dito. Ah, okay. Teka muna, bakit warrant of arresto? Oo nga, bakit may pawarat ka para sa pag nalalaman? Uy, Aryan, ano to? Sukdulan na yung kasamaan nyo, Miss Gina at Kat. Grabe kayo, pati sarili nyong anak, kaya nyo ipangbayad sa mga utang ninyo. Miss Gina, alam mo ba kung bakit nawala yung parents ko ngayon? Sila yung nag-asikaso ng lahat ng ito. Sila naglikom ng lahat ng ebidensya ng mga pagnanakaw ninyo sa iba't ibang klaseng kumpanya at pagkabaon nyo sa utang dahil sa mga illegal nyong gawain. Hanggang kailan nyo kayang gawin to? Ha? Sa dugot laman nyo? Ngayon, may ba? bagong bagong utang Ano na ba, naman Chip? na babayaran. At ano, si Ate Kat naman ang papakasal mo. Oo nga, huwag mo na ako isama yung nanay ko na lang ipakulong nyo. Huwag niyo na ako ikulong. Ako na ngayon magpapakasal doon kay Rodolfo. Hindi lang po yun yung kaso nyo. Ang dami yung pinagkakautangan at mga estapa, illegal na gawain. Pati si Kat, meron kaming mga ebidensya at kompleto na to at lahat yon isusulong na namin sa korte at na lang tayo mag-usap. Uy, ano ba rin? Sumasakit ang ulo ko sa ginagawa mo. Arian, may hustisya na lahat ng mga pinanggagawa nila sa'yo. Kailangan nyo matuto ng leksyon mga sa kulungan. Kasi hanggat malaya kayo, gagawa at gagawa kayo ng hindi maganda. Hindi mo nga ako kaya mo ibente. At sisiguraduhin ko na magbabayad kayo sa lahat ng ginawa nyo. Chip, sige na! Umayo na kayo dyan.